Ano ang ibig sabihin ng eyes of faith? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Jose Hezole, Josie Tanaka, and Corazon Sangalang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions. I hope, no, marami po tayong natututunan at lumalago tayo sa ating pagkilala sa Diyos at pagsunod sa ating Diyos. At binabati ko rin po ng happy anniversary si Kuya Ray and si Sister Ederlina. Now, yung devotion po natin ay patungkol po sa rebellion ng Israel laban sa Diyos. So, bago po yan, reviewin ko po muna kayo. Ito po yung mga nangyari no, nung simula ng paglaya ng bayan ng Israel mula sa Ehipto. So, sila po ay nakatira dito sa Goshen. And mula po rito, pumunta sila ng Succoth, papunta rito sa area na ito para tumawid sa dagat. Now, yung pagtawid sa dagat, maraming mga theories dyan, pero most likely dito yon, no? Pwedeng dito, pwedeng sa baba, we don't know for sure. So, tumawid sila rito, and then dito na nagsara yung dagat. And then after that, sinustain sila ng Panginoon, ng pagkain, no? Bread from heaven, ng quail. And then dito gumawa sila ng gintong baka at the same time. Ito yung mga panahon na binigay ng Diyos yung kanyang 10 utos. And then after that, pumunta sila ng Kadesh Barnea dito sa lugar na ito. Now, nung nagkampo sila rito, isipin niyo po wala silang mga structure, no? Mga tent lang sila, tapos mga 2 million, 2.5 million sila, or 3 million. So, nandito sila sa lugar na ito. Ang pangako po ng Diyos kasi sa kay Abraham pa lang, na yung kanyang lahi mula dito sa Egypt, sila ipapasok sa Promised Land. Now, nung nandito sila sa Kadesh Barnea, nagsugo po sila. Ang isusugo po nila rito ay yung, ang sinugo po rin nito yung 12 spies, no? 12 spiya, galing po sa 12 tribo. So, nagsugo po sila, at yung taas po na yan, Promised Land. No? Pakita ko po sa inyo dito sa Google Map. So, nandito sila sa Egypt, going to the Promised Land. Zoom in lang natin. So, nandito sila sa bandang baba, dito sa Kadesh Barnea. Nagsugo sila ng espiya dito sa lupang pangako. Tapos, ito po yung nangyari. Yan na. Ito po yung nangyari sa Numbers chapter 13, tsaka Numbers chapter 14. 13 and 14, dalawang chapters po yun. So, nakita nila, napakasagana ng lupain, napakaganda ng lupain, ang gaganda, ang lalaki ng mga bunga ng mga, yung ubas siguro, gasantol yung laki, no? So, sagana-sagana yung lupa. Talagang land of flowing with milk and honey. Ayon sa pangako ng Diyos na yun yung magiging lupain nila. Pero ang problema, yung 10 spiya, ang nakikita, lahat sila, no? The 12 spies, nakikita nila yung kagandahan ng lupain. Pero itong 12 spies, yung 10 spies, pagbalik nila, ang report nila, hindi natin kaya yan. Hindi natin masasakop yan, hindi natin makukuha yung lupain kasi ang lalaki ng mga tao doon, mga higante, para lang tayong mga tipaklong, no? Sabi naman ng 2 spies, si Jacob tsaka si Caleb, kaya natin yan, no? Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. So, dalawang klaseng report yung sinabi ni-report nung mga espiya. Isang negative at ang nakikita mga impossibilities, at si Caleb at si Joshua naman nakikita yung possibility. Basahin ko po muna sa Numbers 14, no? Yung ilang mga verses lang po rito. Sabi dito, then all the congregation raised a loud cry and the people wept that night. Imbis na ma-excite sila, nag-iyakan sila. Bakit? Hindi nila nakita yung kagandahan ng pangako ng Diyos, ang nakita nila yung challenge, yung problema, yung mga tao doon malalaki at talagang mandirigma. And all the people of Israel grumbled against Moses and Aaron. The whole congregation said to them, would that we had died in the land of Egypt, or would that we had died in this wilderness? Why is the Lord bringing us into this land? Tingnan niyo po kung gaano katindi yung bayan ng Israel. Ang sinisisi pa yung Diyos.
Why is the Lord bringing us into this land to fall by the sword? Our wives and our little ones will become a prey. Would it not be better for us to go back to Egypt? Di ba mas maganda bumalik na lang kami sa Ehipto? And they said to one another, let us choose a leader and go back to Egypt. Ito po yung pagre-rebelde nila because of their unbelief. Balik na lang tayo sa Ehipto, pili na tayo ng ibang leader, wag na yung leader na inappoint ng Diyos, ni Yahweh. So, basahin niyo po yung 2 chapters na yan, makikita niyo po yung rebellion nila. Now, ito po yung mga teachings natin ngayong araw. Number 1, unbelievers see the impossibilities. Yung mga hindi mananampalataya, hindi nagtitiwala sa Diyos, ang nakikita nila, imbis na oportunidad, imbis na pangako ng Diyos, imbis na kagandahan ng lupain, ang nakikita nila, impossibilities. Nakikita nila challenges. Nakikita nila gaano kalaki yung problema. Hindi nila nakikita gaano kalaki yung Diyos. Hindi nila nakikita that God is the God of possibilities, that God is the God of miracles. Because of their unbelief, ang nakikita lang nila, challenge, problema, na hindi nila makakayanan. Bakit po? Kasi kung wala na yung Diyos sa iyong pagtanaw, wala na yung Diyos, ang makikita mo na lang sarili mong kalakasan. At pag tinumingin ka sa sarili mo, I can't do this. Hindi ko to kakayanin. So gusto nila, tumalikod na lang at bumalik sa Ehipto. Sipin niyo po kung gaano katindi yung rebellion na yon. After all ng ginawa ng Diyos para sa kanila, gusto nila tumalikod. Papasok na sila sa promised land. Hindi pa nila itinuloy. Hindi pa sila nagtiwala sa Diyos. Number 2 po, believers see possibilities through the eyes of faith. Yung mga mananampalataya po, bagamat may malaking problema, nandun yung mga anak ni Anak, no? Mga giants. Sabi nga nila, mga anak ng mga Nephilims, mga higante, mga mandirigma. Sabi ng dalawang espiya, si Caleb, tsaka si Joshua, basahin po natin sa verse 9, nagmamakaawa pa nga sila please do not rebel, no? Only do not rebel against the Lord and do not fear the people of the land, for they are bread for us. Their protection is removed from them and the Lord is with us. Do not fear them. Huwag niyo yung katakutan yan. Kakampi natin ng Diyos. Lalamunin natin yung mga yan. Ang tingin nyo, tipaklong lang tayo, higante sila. Mali. Tayo yung lalamon sa kanila. Tayo yung magtatagumpay because God is on our side. There's no protection. There's no one protecting them. God is with us. At pag nasa sa atin ng Diyos, sino pa ang makapanalo laban sa atin? They see God instead of the problem, instead of the challenges. They see how big, how powerful God is instead of looking at the situation. Number 3, one rebellious decision makes a generation suffer. Isang maling desisyon na, rebellious, yung pagre-rebelde sa Diyos, minsan nakatumbas katulad nito, isang henerasyon yung magdurusa. Balik po tayo dito sa ating mapa, no? Isipin niyo po, 11 days lang po yan mula sa Egypt papunta dun sa Promised Land. 11 days. Pero inabot po sila ng 40 years. 40 years because of that rebellion. Bakit po? Kasi sabi ng Diyos, total, nagrebelde na rin kayo sa akin, walang henerasyon nyo ang makapasok dyan. 21 years and below, yun lang yung makakapasok sa Promised Land. Pero 21 years and above, mamamatay muna kayo sa disyerto, kakaikot dyan. Mag-iikot-ikot muna kayo dyan. Hanggang sa mamatay yung generation na yon. At yung mga batang henerasyon, sila lang yung makakapasok sa Promised Land. Except Caleb and Joshua. So, isipin niyo po, ang lapit-lapit na lang, papasok na sila sa Promised Land. Isang henerasyon ang nagdusa just because they made a rebellious decision. Kaya mga kapatid, kailangan din natin talagang magdahan-dahan sa mga ating mga desisyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pagsuway sa Diyos o rebellious decision. Once you make a rebellious decision, pagre-rebelde sa Diyos, na maapektuhan yung pamilya mo, maapektuhan yung mga anak mo, maapektuhan yung mga taong umaasa sa iyo, lalo na kung ikaw yung isang leader. One rebellious decision may affect an entire generation. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, make decisions based on who God is.
Pag gagawa ka ng desisyon, huwag kang magbabase sa sarili mo, huwag kang magbabase sa sitwasyon. Kagaya nila, nagbabase sila sa laki ng mga mandirigma na kakasagupain nila. Tapos tumitingin sila sa sarili nila, may hina lang tayo, mga weaklings lang tayo. How can we do this? Nakatingin sila sa sitwasyon, nakatingin sila sa kanilang mga kakayanan at kanilang mga sarili. So that's the problem. But tayong mga mananampalataya, we make decisions based on who God is. Ang decision natin nakabase kung ano yung kakayanan ng Diyos, hindi yung kakayanan natin. Kaya once na may binigyan ka ng task ng misyon ng ating Diyos, sumunod ka lang. Because the accomplishment of the task does not depend on you, but it depends solely on God. Pag gumagawa tayo ng desisyon, hindi tayo nakabase sa ating mga sarili, sa sitwasyon, kundi sa Diyos lamang. Sino ba yung Diyos? Gaano ba kalaki ang Diyos? Gaano ba makapangyarihan ng Diyos? Then decide based on your faith in God. Pangalawa po, overcome giants for God's greater glory. Alam niyo po yung Diyos, gusto talaga ng Diyos na yung bayan ng Israel na mas mahina, kasagupain talaga yung mga higante. Para mas lalong maunawaan ng mga Israelita na yung kanilang tagumpay, hindi yan nakabase sa kanilang sariling lakas. Talagang gusto ng Diyos na yung bayan ng Israel, kaharapin yung mga higante. Dahil talaga, kung isipin mo mabuti, galing silang desyerto, kakasagupain mga walled yan, may mga pader yan, may well-defended cities yan, mga lugar na yan sa Promised Land. Talagang lugi sila kung iisipin mo. Pero, gusto ng Diyos, yung bayan ng Israel manampalataya sa Kanya. At kapag binigyan ng katagumpayan ng Diyos, yung bayan ng Israel, lahat ng kapurihan, ang papuri, lahat yun babalik sa Diyos. So, overcome giants. Mga higante sa buhay natin, talagang ino-overcome natin yan. We conquer giants for God's greater glory, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan yung tamang mindset. We see things through the eyes of faith. Tinitingnan natin mga bagay-bagay, yung sitwasyon natin, yung future natin, yung mga kasasagupain natin, yung laban ng buhay, tinitingnan natin yan sa pamagitan ng mata ng pananampalataya. Yung nakikita natin, mga posibilidad, hindi impossibility. Because we look at God, we put our faith in God. And number 3, trust God's protection and empowerment. Kagaya nga po ng sabi nila Joshua and Caleb, only do not rebel against the Lord and do not fear the people of the land. Wag natin silang katakutan, wag tayong magrebelde sa Diyos. Their protection is removed from them. Wala silang protection. Bakit? Yung Diyos yung kakampi natin eh. Sinong kayang magprotekta sa kanila? Sinong kayang magpatagumpay sa kanila kung kakampi natin ng Diyos? Their protection is removed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Pero yung congregation, gustong batuhin pa sila. Then all the congregation said to stone them with stones. But the glory of the Lord appeared at the tent of meeting to all the people of Israel. So isipin nyo, ang ganda-ganda ng sinasabi ni Caleb, ni Joshua. Gusto pa silang batuhin, ng mga Israelita. Now, mga kapatid, when we're facing something really difficult or what seems impossible, doon pumapasok yung trust. Doon pumapasok yung pagtitiwala sa Diyos. We trust God's protection and empowerment. Una, protection. Yung protection, ito yung magproprotekta sa iyo. Empowerment naman, ito yung papalakasin ka ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng kapasidad para magtagumpay. Dalawa po yun. Protection, so that you won't be defeated. Yung empowerment naman, so that you can defeat the challenges in life. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of seeing things through the eyes of faith? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper video, 5 reasons why unbelievers cannot enter the kingdom of heaven. Kasi po itong istorya nito ay, again, shadow of what is to come. Na sa kaharian ng Diyos, hindi ka makakapasok rin kung ikaw ay isang unbeliever. Tayo po yung manalangin. Father God, you are sovereign, faithful and mighty. Forgive me when I see only impossibilities instead of trusting who you are. When fear and doubt cloud my vision,
Remind me that faith sees through your promises, not through circumstances. Guard my heart from rebellion and unbelief that can bring harm to others. Teach me to make decisions grounded in your character and your word. Strengthen me to face the giants before me for your greater glory. Empower me by your Spirit to walk courageously and to trust in your protection. Help me live by faith each day. In Jesus' name, amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, appreciate ko po kung ipapalam niyo po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng katagumpayan sa araw na ito. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.